Sometimes you realize how cruel the system truly is. And dun din nanggagaling yung pagod yung empathy. When you empathize with them, no? Which is honestly the best thing you can do kasi di ka naman bahagi ng o-oppress na system, no? Grabe siya yung tol. Like, nakakaiyak siya minsan. We've had communities, no, na parang sobrang welcome talaga kami kahit na binabantayan sila ng mga batalyon, legit, ganyan. Kasi, tas ang hinihingi lang nilang kapalit, kwento niyo yung kwento namin. Feeling ko obvious siya, pero mas ngayon ko lang siya na-realize na, oo nga, no, yung mga balita is a TV show pa rin. Like, yung mga balita na napapanood natin sa TV show pa rin siya. And dati ko pa naiisip, sabi ko, ba't parang paulit-ulit na yung balita, ganito na lang yung balita. Kasi oo nga, no, kasi yun yung gustong panoorin ng mga tao. Exactly. And business pa rin kasi talaga siya, so more on leaning pa rin siya sa profit making. So, ayan, welcome everyone to another episode of the Melopod. And for today's podcast, ang pag-uusapan natin is about student publications. This idea of talking about student publication, nirecommend siya sa akin ni Gab, which is yung huli kong in-interview last episode. And sabi niya sa akin, uy, parang maganda yung from like student leadership, magandang pag-usapan next is student publications dito sa UP. So, ayun. And today, I invited a special guest. Isa mga kaibigan ko dito sa UPLB. Ka-org ko rin siya sa UPLB Econsoc and a member of UPLB Perspective, student publication dito sa UPLB. And without further ado, ayun, baka gusto mo mag-talk muna about yourself. Anong gusto mo pang i-introduce about yourself? Actually, depende na tayo sa okay ka-cut mo. Pero, ayan, tinanong niyo ako paano ako introduce kanina. Pero, ayan, ako si Bea Rabe. Ayun, member yun ng UPLB Econsoc. Pero yung mga una kong affiliations dito sa UPLB ay actually puro publications and media-based organizations. So, miyembro ako ng UPLB Perspective. Kasalukuyan akong Associate Features Editor. Tapos, outgoing Education and Research Officer rin ako ng UP Solidaridad. Bilang Educational and Research Officer, inulit. Ayun, siya yung formal or yung official na alliance ng mga student publications across the UP system. So, ayun, I think valid naman ako mag-yap with Melo for today tungkol dito. Ayun, kaya kinuha ko rin si Ate Bea kasi mahilig mag-yap to. So, episode natin 3 hours. So, ayun, feeling ko, marami tayong matututunan sa kanya about student publications. And feeling hindi lang student publications kasi kung saan na kami mapupunta yan. Panigurado mamaya. Pero, ayun, going back. Going back, pwede mo ba i-explain muna bilang panimula natin, what is a student publication? Okay, so definitely naman, sana sa audiences ng Melopod ay meron tayong mga batang press con dyan. So, student publications essentially ay parang simulation siya, no, ng mga media organizations or media institutions na nakikita natin. So, ABS-CBN, GMA, no, yan yung mga malalaking media conglomerates. At isang sangay lang talaga actually siya ng mga publications. So, essentially, no, to put it simply, ang student publications ay ang mga opisyal na pahayagan, no? At doon pa lang makukuha na natin yung pahayagan. Doon natin ihinahayag yung mga kagustuhan natin na isulat or i-broadcast or ultimate sabihin lang, no? Tas naka-print siya, naka-layout, ganyan. So doon meron tayong mga news writers, mga opinion writers, and honestly writers for everything under the sun. Dahil ayun, feel ko mapapalagong natin ito mamaya, no? Pero, kalayaan. Simula pa lang. Mapapalagong. Diba? Kasi kalayaan talaga natin yung magpahayag, no? Our freedom to express. And campus publications, student publications are just one of the means of exercising that right. So, ayun, to follow up on that, ano ba yung main roles and responsibilities ng isang student publication? Napakagandang tanong, pero napaka-obscure din, no? Kasi, madali lang sabihin siguro yung
paano ba, rules, hindi kasi siya parang set like student councils, no, na parang, ito yung role ng isang student leader, no, na nakapaloob sa student council. Like, may mga tasks silang ginagampanan. Hindi siya ganun ka checklist, kumbaga. I personally believe na yung responsibilities at yung roles ng mga student publication, beyond lang siya dun sa structure, no, ng isang newsroom. So, siguro doon, start tayo. So, sa newsroom, meron tayong editor-in-chief. Kung org speak, siya yung president. Yan. So, siya yung nag-oversee ng everything. Tapos, after niya, andun na yung mga editors niya. Parang siya yung mga committee heads. Ganyan. So, sa pubs, meron tayong news kasi yung talaga yung puso ng ng pagbabalita, ang balita. So we have news, we have feature, we have culture, we have opinion, we have graphics, yung mga nag-editorial cartoon, ganyan. Tapos yung mga nagla-layout, ganyan. So yung mga production, may editors din yan. Tapos sa ilalim nun, andun na yung mga writers natin, yung mga graphic artists natin, yung mga layout artists. So, di ba, similar lang talaga siya sa org. Pero, kumbaga, unified kayo agad na ito yung output natin. Kasi kapag orgs, di ba, parang yung outputs natin, it's kind of like, di ba, nagpapa-events tayo, Melo, di ba? So, kumbaga, ang events natin, although nag-events rin po ang pubs, ay, yung jar yun, no? Tapos, inilalathala ito, ipinapublish or ipiniprint. Pero gusto kong palawigin. Epal. Pero paanahin agad yung yung responsibility ng campus pubs. Kasi, I think umiiral din siya sa broader socio-political landscape, no, na parang, ayun, gaya na nabanggit kanina na exercise to ng karapatan natin. At hindi lang naman yung ganyang parang militant and progressive form of narration of newscasting ay nakakulong dapat sa mga campus pubs ng mga kolehiyo, no? Pwede rin siyang ibaba dun sa mga campus pubs ng mga high school students, ng LM kung kakayanin, no? Pero, ayun, yung role niya at yung responsibility niya, it really goes beyond than the structures, no, than what we believe, what reportage is, or reporting is. Hindi lang siya yung parang, Kemi lang, guys. Mameka lang na words. Pero diba, parang, hindi lang siya yung mga pictures lang sa FB, sa Twitter, parang, panga naman ito, ganyan. It goes beyond that. Kasi, eto na, unang guest na magko-quote, Noam Chomsky, grabe daw ang role ng media sa paghubog ng natin, ng mga realidad natin. At totoo naman yun, di. Tapos, ayun, dali-dali ka na. Your turn, Melo. Ikaw, tinanong, ano yung feeling mo before or after hearing that? Ano yung feeling mo na role or responsibility ng student pubs? Nung una, yun nga, although alam ko na student organization ang isang pub like UPLB perspective, medyo nagugulat pa rin ako until na parang yun nga, org talaga pala siya mag-work. And sa roles and responsibilities niya, ang pinaka unang background ko kasi about like journalism and such is nung high school. So, yun yung medyo the back of my mind. Like, yun yung pinaka main comparison ko yun yung main basis ko on what a student publication in college. Pero yun nga, ang daming mga nasabi ni Ate Bea na it's more complex than that. Hindi na siya yung sa high school na compete, no? Yeah, you're right. Hindi na siya compete. Like, meron talaga siyang certain importance. And yan pala yung next question ko na rin naman. So, could you delve deeper on the importance of student publications? Where to begin? Pero, wait lang. If I'm not mistaken, nasa batas din na ang student publication is dapat like uncensored siya. And may batas talaga for student publication na nakapasa. I'm so happy you asked that, Melo. Get ready for the next 20 minutes. Pero ayan, sige, delve deeper muna tayo, no?
shocks. Ang dami kasing nangyayari. Ayan. So, konting, kung bakit nag-short circuit ngayon yung utak ko. Sa latter part ng termino, namin sa UP Solidaridad, kami, pati yung National Council na ka-term ko, naabutan namin yung hearing ng Kongreso, sa Campus Press Freedom Bill, na wala talaga, essentially, parang may, hindi naman siguro censorship mismo, pero wala siyang pangil. In a sense na hindi na-honor nga yung karapatan natin, na magpahayag. And to be clear, for everyone, ang karapatang magpahayag ay hindi lamang sa mga campus journalists or sa mga journalists or maging sa katapat na building namin na nagpa-practice ng community journalism, ang CDC. Karapatan to ng lahat. Kaya parang, hindi ko alam kung napadpad yun dun sa timeline mo nung umpisa pa lang nung violence ng Israel sa Gaza, ang pagpurga sa kanila. May mga nagsisirculate doon na mga pictures on Twitter na sasabi na the death of democracy doesn't go out in a bang. It starts when everything is silent. Kasi pinapatay na yung mga journalist, right? Wala nang nagbabalita, wala nang hahayag, again, paulit-ulit, ng mga nangyayari. Kasi ito, yung turo sa amin, yung big media corporations, like the ones that we mentioned earlier, lagi silang may slanting eh. So, ang slanting nila ay sa capital, sa profit. No, very funny, for econ students like us. Pero, it's so easy to sway, with words. And it's easier to be swayed with money. So, yung pagpapalagong siguro na dapat natin puntahan ngayon ay kung bakit pilit na sinasakal, or sinisiil yung mga campus publications natin. It's because we are biased. Number one, i-debunk na natin yan. Ang medium, ang pagbabalita, imposibleng hindi biased yan. Kasi the moment that you have chosen your angle, you're already choosing a side eh. The question after that is, whose side are you on? So, yung mga student publications, gaya ng mga publikasyon ng UP system at lahat ng mga tertiary institutions, yan? Kabigyan sa masa. Kasi sila yung hindi sinusulatan ng ng mga big media corps, ng mainstream, ika nga. For example, sa mga crisis, for example, yung sa oil spill, di ba? Pansin natin yung mga main headlines, hindi agad binabanggit yung mga institutions or the identities involved, It's always nandun na sa body. Alam naman natin with everyone's attention span right now, hindi na nila yun babasahin, it's just the headline, pero, tas hindi na rin nila binabalita kung yung epekto sa mga tao, na ang kabuhayan ay naka-angkla sa tubig, sa dagat. So, what about our fisher folk? Paano na yung mga fisher folk natin, na syempre may langis, 'di ba? Maapektuhan doon hindi lang yung makukuha nila, pero yung mismong mga gamit nila, 'di ba? So sino nagko-compensate doon? 'Di ba? Wala. So paano natin kakalampagin yung mga nasa taas kung walang nagbabalita ng mga nangyayari sa baba? Tapos ayun, mamaya na yung sa batas kasi ang dami talaga nangyayari. Pero 'di ba nabubuo na natin na to circle back dun sa sinabi mo na feel mo everything is a competition, 'di ba, kapag high school pubs. To a certain extent it is. And parang afterthought na lang yung pangil, ng binabalita natin. But if we're being completely honest, parang paano ba? Siguro panahon na rin, na ma-reshape na din natin yung campus journalism at that certain level already. Kasi there's so much to be written about. So yung next question ko naman is about nabanggit mo na rin kanina, yung censorship nga. Kasi alam naman natin, lalo na nung previous administrations, doon nga lumitaw yung mga words na red tagging, gano'n. Like, mga words na ngayon mas na-describe na kasi natin siya. So, ayun,
dito sa campus, I'm pretty sure meron kayong mga censorship and restrictions na kinakaharap. Of course. Pwede mo siya bang ikwento? Ano yung mga naharap niyong censorship? Sige, anuhin natin. Baybayin natin. Kasi lagi naman meron, no? To speak, no, wearing the shoes of the others. The others! Ay, parang, syempre, everyone wants to, I mean, ikaw, personally, di ba? Ayaw mong pangit yung balita sa'yo. So, again, with all the necessary conditions, no, na kailangang i-reveal, no, or i-put into light ng mga student journalists, ng mga nilalabas na articles, imposibleng may hindi pangit yung, di ba? Tsaka, honestly, ang boring din kung puro perfect na lang yung mga binabalita. No one wants to read that. Charis. Aminin natin, chismis mo ang hinahabol natin lagi. Pero, ayun. So, isa lang yun, more often than not, yun lang din yung pinakang, I wanna say the bond of why people are so keen on messaging pubs to take down articles or parang sana maayos naman yung usapan natin, ganyan, why are you twisting our words? Mga ganyang narratives. Kasi, simply because it's bad press, right? Ngayon, sa UPLB perspective, I think we are fortunate enough naman, no, na hindi na gaano ka-restrictive yung immediate communities namin. And more so, mas empowering sila ngayon as compared, no, to other publications in the system na very, again, restrictive, very dominating yung mga admin nila na hindi na nagagampanan yung role ng dyaryo, ng campus press, ng student pubs, dami ng synonyms. Tapos, ang censorship siguro, para lang mapaliwanagan, no, it can happen, hindi lang siya sa pagpapatake down ng post, although yun yung pinaka-obvious na form ng censorship. It can also manifest in, alam mo yun, hindi pinapayagan yung reporter na mag-interview, hindi pinapayagan, no? Kasi everything that we do, what we must know is that everything that we do must be done with consent. Kasi nararapat lang yon talaga para sa maayos na reporting. Pero yun, yung pag-hinder lang agad early on, no, ng access ng mga campus writers, ng mga writers ng dyaryo sa kung ano yung kailangan ibalita. Violation na yon sa kalayaan na mag-cover, na magpahayag, no? Kasi, again, magpapahayag nga siya. Napakaganda. Wala lang. Paborito ko laging pag-usapan yung salita na yun na ang pagbabalita ng pagpapahayag. Kasi everything is encapsulated in that word. Yung paghayag, yung pagsulat ng pagsalita. It's already there. And like, anything that you feel like that crosses it, no? Nakukutuban mo kasi yun na, okay, parang medyo mali. Of course, what I'm interested in seeing is that, what I'm going to ask you now, kasi feeling ako lagi yung nagyayab, nakukutuban or madali mo bang makita kapag sinasensor na yung ibang publications or censorship altogether in the university? Actually, before mo ako tanongin, nag-iisip na ako ng parang input Kasi like, ang daming, like, mas namumulat na ako ngayon. Kasi, ang dami kong natututunan ngayon. Like, out of all, feeling ko, all this episode, ang dami kong nalalaman ngayon. Kasi, yeah, thinking about it, ngayon ko lang na-realize, hindi siya, like, feeling ko obvious siya, pero mas ngayon ko lang siya na-realize na, yung mga balita is a TV show pa rin. Like, yung mga balita na napapanood natin sa TV show pa rin siya. And dati ko pa naiisip, sabi ko, ba't parang paulit-ulit na yung balita, ganito na lang yung balita. Kasi kasi yun yung gustong panoorin ng mga tao. Exactly. And, yeah, you're right. Medyo, business pa rin kasi talaga siya. So, more on leaning pa rin siya sa profit making. So, actually, Nanawinindang talaga ako ngayon kasi, right? yeah, ngayon ko lang siya nare-realize na parang,
comparable pa rin siya, yung mga TV, mga pinapanood yung balita sa gabi na parang comparable pa rin sa mga teleserye pa rin. Right. Kasi, Diba? yun nga, yun yung inaano ng ads. Kasi kung marami manonood sa kanila, hindi naman magkaka-commercial yung mga balita na yun kung hindi siya profitable. kung hindi siya profitable, kung hindi siya pinapanood ng mga tao. Diba? And kung iisipin mo, kala mo lang dati, ay, kaya sila nagbabalita out of, like, pure want, ganun. Pero, yeah, it's sad to Diba? to learn na parang, nga, no? Biglang na-realize ko na parang, nga, it's all for profit pa rin talaga. And, yun nga, again, about dun naman sa censorship naman na sinasabi mo kanina, hindi ko rin siya fully na-appreciate before. Kasi, yun nga, I was asked before, nung behind the scenes kanina, na kung nag-journalism ba ako nung high school, sabi ko kay Bea, hindi naman ako nag-journalism nung high school, so I have no idea masyado. Ang nasa isip ko nga nun dati, sa pag-journalism, puro sulat lang, gano'n. Hindi ako magaling magsulat. Gets ko siya. Like sabi ko, hindi ako mahilig magbasa, hindi ako mahilig magsulat, hindi ako magaling magsulat. So, ngayon lang talaga ako namumulat. And you're right, hindi talaga madaling makita kung may censorship bang nangyayari. And actually, yung pag-angat nung mga words ng red tagging, etc., more on parang tip of an iceberg pa lang siya ng totoong nangyayari talaga. Actually, no. Yung gusto kong, hindi ko alam kung nabanggit ko rin to kay Melo off, sa B-roll. Pero, nung sinend niya sa akin yung question, natuwa talaga ako kasi parang, shocks, totoo nga, no, meron kasi talagang mga students or part ng UP community or the community altogether, no, na hindi talaga muwang or hindi, alam mo yun, hindi accessible, mali yung term na accessible, hindi siguro gaano involved, no, sa mundo ng pagbabalita. Tapos, tama lang din na makapag-start tayo ng mga conversations na ganito. Kasi, ayun, tuwa talaga ako na parang, ngayon lang, di ba, nagkiklik na parang, shocks! May ganun pala kaya meron tayong alternative media, alternative presses. Kasi, sa pag-iral natin, no, sa Great World Order, ika nga, ay imposible nang ma-remove yung sarili natin, no, from the idea of capital, of profit. Alam natin yon, di ba? Sa Econ, sinusukat ang utility or kaligayahan base sa kakayanan mong i-afford yon. Di ba? The most basic graph. Ang pinaka-basehan pa nga, anong pinaka-constraint mo sa Econ is yung income mo. Mas mababa yung income mo, mas onti yung goods na makukuha mo, mas mababa yung utility na makukuha mo. Diba? So, dun sa ganun. Pero, unahan na kita, hindi lang siya, alam mo rin yan, hindi lang naiipit sa ganung black and white yung mundo, yung sphere, no, ng media, ng broadcast. Kasi, ayun, ipit lang naman tayo lahat dito eh. Like, the system has been organized long before nagkaroon tayo ng muwang dito. And we're just forced to operate it. So, the next best thing we can do is, alam mo yun, counter it in our small little ways. And that's where alternative media, community journalism comes in, di ba? Yung knowing those stories or like telling stories that big media corporations refuse to write or cover kasi hindi siya profitable, hindi siya akma sa hinihinging, alam mo yun, yun na yun eh. Before we represent, we must first make it present. And that's what we do. We make things present. Tapos after na lang natin paproblemahan yung pag-represent, no, dun sa big leagues, ika nga sa Kongreso, sa Senado. Ayun, bahagi tayo ng pag-archive ng kasaysayan, pag-archive ng history. And I feel like that's a good answer dun sa previous question mo, yung parang roles and responsibilities. Like, ang saya. Anyway, ayun. Tapos, yung binanggit mo kanina na, ano nga ba yun? Shocks pa ka. Chari. Pero yung nabanggit mo kanina na ngayon lang din nagkiklik rin sa'yo yung mga anya ng censorship. Yun na yun eh. Parang, yun yung pinaka-scary. Kasi the moment that
the media is being censored, is being taped off, what more dun sa mga regular citizens? Kami, meron kami sa mga likuran ng press ID namin, meron kaming mga paralegal bus cards kasi we are exercising our right. This is written on the Constitution, di ba? Paano na yung ibang walang ganun? Paano na yung ibang hindi alam, di ba? Kung... Wait lang. Ano yung paralegal bus card? Okay. So, bago siya. Hindi ko pala, dapat pala dinala ko yung press ID ko. Pero anyway, ayan, bago po siya resolution na binuo sa UP Solidaridad Congress. Sorry, nag-plug. Pero ano siya, part siya nung pag-operate ng media safety guidelines natin kapag nagko-cover yung mga journals natin, yung mga journalists natin on ground. Kasi batid naman sa previous episode mo na it can get messy sometimes. So sa likuran nun, may paralegal bus card. It's not strictly for media practitioners, by the way. It's for everyone. Kasi simula nung, I want to say LCAC. It's not LCAC. Ano yun yung red tagging? Pero LCAC talaga yun, di ba? NTF LCAC nga. Yung pwedeng... And you can be actually, accused. napag-usapan din namin ni Gav yan sa last episode. Yan nga. Diba? Yung pwede lang i-accuse na shocks, activista ka. I will jail you. Diba? But you have to know na parang pwede kang hindi magsalita. Dapat hindi ka arrestuhin. Kasi based on what? Wala kayong warrant of arrest. So, all your rights is compressed into the back of your ID. Flash mo, I know my rights. Like, hindi mo ako pwedeng pusasan lang. Especially nga, again, media practitioner yun. May hawak yung camera. Kumbaga ay, karapatan maghayag. Diba? Tapos, ayun, nawala na yung thought ko. Pero, sige, go. Ano ba yun? Yung paralegal bus card. Ayun. Kumbaga, diba, kung sa amin na sinusuot namin yun, diba, batid namin lagi yung karapatan, what more nga, again, sa civilians, sa student leaders, lalo na kasi sila yung nasa frontline, wala yung, ang estadong gipit, sa dahas talaga kumakapit, real, like, and I feel like litaw din yun sa episode na before this one. So, kailangang may magka-cover nun, kasi, shocks kung sinasaktan na yung iba, diba? It's so easy for them to say, lalo na yung military ngayon na, grabe yung laki ng budget, diba? Milyon-milyon, bilyon-bilyon. Tapos, yung mga state universities, tsaka colleges, kakarampot. Nababudget cut. Guys, kasama po sa budget ng UP ang PGH. Ang nag-iisang public hospital sa Kalakhan ng Maynila, na andun din yung urgent needs ng karamihan. So, ano mo yun? Kaya nga nakakalungkot siya. On a lighter note, pero, ayun, on a lighter note naman, parang, kapag paano ko ba sasabihin yung on a lighter note? Personally, wala lang. I like it. So, yung section ko sa features, we frequently do human interest stories. I feel like the lighter note there is that yung community involvement mo, hindi lang siya yung parang namigay lang ng pagkain, ng school supplies, ng anything. Andun ka talaga nag-i-immerse ka talaga, inaalam mo yung kwento nila. And like, similar to what we do, na parang, the mere fact that we're taking the time to talk about this, diba, namumuwang ka na nauunawaan na natin all of a sudden yung complexities ng lahat. It's the same for the communities that we go to, na parang, ito yung mga, ika nga nila, danas. Danas ng mga tao, na continuously dinidisregard ng mga LGU nila in light of development projects, ganyan, or yung mga pinaparelocate, ganyan. Pero, willing naman sila mag-relocate, pero may trabaho ba doon? May pangkabuhayan ba sila doon na pwedeng puntahan? Diba? Yun yung hino-humanize natin yung mga numbers na often ay, yun lang din yung tinatala, no?
ng greater systems, ng greater institutions than us. Ayun. So, moving on. Pwede, okay naman. Okay na, Sila. oo. Okay. Parang ano pa kasi ako, parang nabibitin pa ako sa mga sinasabi niya. Pero, ayun, moving on naman, personally, ano yung mga biggest challenges na kinaharap? Dear Diary. Sorry. Ano siya? Challenges ko ay personal, no? Personal challenges. Personal challenges. As a member of... Okay. Sige. So, para mas kaalaman ng lahat, charing, I actually took creative writing from the Philippine High School for the Arts. So, for 6 years straight, I've done nothing but write. Kaya ako nag-econ, guys. Akala ko hindi magsusulat. Char-char lang pala. Pero ayun, I think you don't have to be a member of a publication to feel burnout. More so creative burnout. I feel like that's a very shared experience ngayon with a lot of people, especially with kung gaano tayo kababad with everything, no? Pero yeah, ang kalaban mo talaga burnout. Minsan kasi, ayan, although nilalabanan namin yung burokrasya, naiipit pa rin talaga kami doon. Napipilitan kaming mag-operate doon. At nakakapagod. Nakakapagod mag-email to like people you don't even know the names of. To get something that's really, truly allotted for you already. Tapos, andun nga din yung, syempre, ang dami laging nangyayari. Kailangan kang i-deploy on ground. Nakakapagod talaga siya, like, draining in a sense na, hindi naman sa parang nakaka-dim down ng belief mo or ng love mo for it, no? Pero nakapagod na talaga siya. Like, kaya mo matulog isang linggo after. Charis. Pero, ayun, personally, yung pinakahadlang sa akin ay, burnout talaga siya. Kasi, minsan, ayun nga, yung sa lighter note, di ba, yung communities, yung pag-integrate natin sa mga stories, yung pagtala natin sa kanila. Sometimes you realize how cruel the system truly is. And, dun din nanggagaling yung pagod yung empathy. When you empathize with them, no, which is honestly the best thing you can do kasi di ka naman bahagi ng o-oppress na system, no. Grabe siya yung tol. Like, nakakaiyak siya minsan. Pero, anyway, ang sagot naman dun lagi ay, turn that rage, turn that sadness into, revolutionary work, no. Parang, di naman sa nanghihingi tayo na mag-aklas. Pero, yung pag-exert lang na parang, okay, kailangan ko ito tapusin kasi kailangan ito marinig. As simple as that. Kasi, yun minsan talaga yung kailangan. Like, we've had communities, no, na parang sobrang welcome talaga kami kahit na binabantayan sila ng mga batalyon, legit, ganyan. Kasi, tas ang hinihingi lang nilang kapalit, kwento nyo yung kwento namin. Kasi, ika nga ngayon ng mga Tumblr girls, I am a mosaic of everyone that I've loved. So, hinihingi lang nila na maging bahagi tayo ng mga nakakabasa. So, wala lang. Ayun. Well, nalulungkot ako at naanohan rin at the same time. Kasi, yun talaga siya kapag, ganun talaga siya. Tapos, marirealize mo rin na tayo bilang part ng middle class na parang, wow, shucks, never natin to kinailangang problemahin. Kasi we were lucky enough, no? Pero ayun, parang, yeah, we're just cogs in a great machine. Tas, nalungkot, sorry. Pero ayun, ikaw, ano ba ang personal struggles mo? Or tingin mo ay struggle ng mga pubs? Sorry, binabalik ko lang yung mga tanong sa kanya kasi it's so interesting. Medyo may gusto mo na akong i-share before ka mag-ano. Kasi like, sa mga na-share mo, medyo nakaka-relate ako for some reason. Kasi, yun nga, yun din talaga yung main reason kung bakit ko in-start tong podcast natin. Kasi like, mga napapanood ko sa TikTok, mga ganun na, minsan kasi, karamihan ng mga pangyayari sa buhay, more on, yun yan, pang-abuso sa mga taong hindi naman masyadong maalam talaga. Na parang,
manipulate sila. Yun yung feeling ko mas better na term. Na, kaya ako na-inspire to start a podcast. Kasi ako, myself, parang gusto ko to share knowledge talaga kung ano yung tama, ano yung totoo, Right. ano yung... Yung parang hindi lang just to counter all of the content you've been seeing na alam mong mali, no? Ayun. Kasi, alam naman natin sa mga social medias ngayon, like TikTok, Facebook, nagkalat talaga yung mga fake news eh. And kanina nga lang nag-i-scroll ako sa TikTok and ang news na nakikita ko dun is about yung sa kay Kibuloy. Tapos... ang gulo-gulo ngayon! Alam niyo ba, nilalagyan... Kaya nga, ang gulo-gulo, tapos like parang kahit ganun na yung mga paratang kay Kibuloy, ang dami pa rin yung supporters na talagang naniniwala pa rin sa kanya na wala siyang sila ng tear gas and yun everything. Nga, kaya nga. So, wala lang, nakakalungkot. Kasi kung iisipin mo, hindi naman kasi talaga sila yung mga kalaban natin. Kasi, like, yun nga, victims lang din sila ng mga pang-manipulate na ginawa ng mga may kapangyarihan. Right. No? So, ayun, that's the parang connection kung bakit na ko rin yung podcast. Meron ka bang fear siguro na struggle mo with your podcast now? Kasi feel ko, nagdo-dawn na rin sa'yo na andyan na rin to ng media, which is true, by the way. In some certain sense, you're practicing what student publications are doing. And having heard, no, yung mga struggles na kinakaharap, yung mga threats, no, na nakapaligid rin. As a media practitioner now, Nax! Ano yung inaano mo naman? Parang, what are the, I don't wanna say threats, pero what are the troubles that you think are possible sa... Yun nga, ang censorship, feeling ko hindi naman siya masyado kasi I'm my own production team naman. So, is may electric fan siya. Pero, ang pinaka kinakatakutan ko is yun nga, yung sa mga comment section, ganun, yung biglang mag-backlash sa akin yung mga taong sinusubukan kong tulungan na, kasi yun nga, they didn't know better naman about the truth, yung situation na alam natin, na parang, yun nga, natatakot ako. Actually, nandun, syempre yung takot na baka mabash ka, magsimula yung mabash ka. Ayoko yung, may pagka-people pleaser pa rin kasi talaga ako. Na like, baka, like, alam mo yun, baka, ito yung mga usual na comments din kasi sa social media na, bakit ano ba yung alam mo talaga? Sino ka ba? Kung maalam ka na ganyan, ba't hindi ikaw yung mag-leader? Parang gano'n, di ba? Sa paggawa ko na mabuti, bakit gano'n? Parang, ako pa yung masama. Ganun. Yun yung ko, bilang medyo people pleaser din talaga ako. Tama. Quote pa, paki-ready. Popost it. Pero totoo no, to a certain extent, diba? Well, gusto kong sabihin dyan ay, what you're feeling essentially, no, just like times 20 mo kasi minimum number ng mga pubs. Pwede rin naman mag-isa ka maging dyaryo, diba? Kaya yan. Pero times 20, that's more often than not, yan din yung kinakatakutan namin, yan din yung nararamdaman. Of course, ideally, we work as a collective, pero sinisikapan rin naman na ma-overcome no, yung individual doubts, yung individual fears, kasi you're always stronger when you're together. Ika nga ng mga kanta, or whatever. Pero, ayun, di ba? And it's so scary. Pero, we see media practitioners, we see journalists go every day to work despite of that. Kasi, kailangan eh. May kailangan. Who's gonna, ikaw mo nga eh, di ba? Parang, out of your kindness, out of your, siguro, yung pagtasa mo sa mundo na shocks, ito yung kailangan. Di ba? Ayun, no. Ang saya, kasi hindi lang, I suppose, ito yung lagi kong paboritong pag-usapan when it comes to media or writing in general and publishing. Hindi lang siya, ang hirap niya i-condense, no? Na simple article posted online, a simple poem or a coverage na nakaprint sa dyaryo.
there was so much thought and heart and courage that went into the production na honestly, Jejemon talaga ang sasabihin ko. Pero parang, shucks, maybe it's the friends that we made along the way talaga. Kasi totoo, di ba? Parang, syempre, hindi mo naman pwede ilagay lagi sa diaryo na nagka-nosebleed po yung editor namin nung ginagawa yung page na to. Kaya please read it. Malalaman mo, wala lang. Parang, it's so nice kasi lahat ng nilalabas talaga, it's from everything eh. Sa diwa mo, sa kalag. What's kalag? Soul. Sorry. Sa soul mo. It's so difficult nga, again, to reduce it into something so simple and palatable that you can read on a day-to-day. But yet, here we are. Diba? Yung PDI, Philippine Daily Inquirer, naka-print, nakalagay agad 7-11, like 2 a.m. pa lang of the day. So, lang. It's always so nice. And that's not to dismiss rin naman no, yung counterpart na ng student leaders, no, student councils. Everything we do, no, it really is, it must come from the heart. It has to come from the heart kasi you wouldn't last long if it didn't. Just, wala lang. Kakatuwa na lagi siyang pag-reflectan ng ganun. Kasi nga, damn, di ba? Kaya pala eh. Parang, tas mandami po mo pang kasama lagi kapag ginagawa yun. Gonna brings you together. And I like orgs too. Ayun. Parang question 3 pa lang tayo. Hindi, nakakalahati naman na. Ayun. On the lighter side naman, ito, lighter side na talaga. What is the most fulfilling aspect ng pagiging LB perspective or ng pagiging part ng isang student publication? Lighter aspect clout. Go, guys. Go. Nilabas. Guys, naglanding po ako sa Tanglaw. Ang ganda-ganda ko. Pero alam mo, like, syempre fulfilling. Kanina ko balik, again, feel ko babalik lang din ako dun sa puso. At puso lang. Wow. Not my Drag Race, reference. Pero, ayun nga, no, yung, siguro, speaking to as an individual, no, na part nung entire ordeal na yun, it's always just so fulfilling to me na makatapos ng isang article. Kasi, grabe na yung writing trauma ko ng high school, guys. Pero achievement talaga makatapos ng article ngayon. Andun yung self-fulfillment. Sprinkle on top na lang talaga yung clout. Kasi parang, if you see people, so ito, I'll let you in on a secret. Ang goal kasi, para marami makapagbasa, di may article, highlight ka lang ng feel mo quotable, tapos gawin mong caption. People are gonna read it kasi parang, ay, ang ganda! Ganun. Parang pwede kayo apply sa akin. Diba? Gawin mo, gawa ka ng quote. Pag-promote mo ng mga podcast mo ngayon, ano ng quotable from your guests. Parang, you're kinda smart, ha? Actually, ngayon ko lang din-realize, ginagawa ko rin siya sa mga thumbnails ko. Like, ano yung quotes ng, yun yung nilalagay ko sa thumbnail para diba? like, panoorin siya. Diba? That's it. Guys, the cloud. Sorry, mali yun. Pero, promise talaga, sobrang endearing rin. Especially, if you know, parang how much thought went into writing the article or producing this episode. Shucks, effort talaga. Sa'yo talaga mag-cloud. Pero yun, tapos, fulfilling siya altogether rin sa akin. Kasi, ito pala, sumali po ako ng UPLB Perspective. Wala pa akong Form 5. So, diba? Kaka-wave pa lang kasi pandemic baby po ako. Tapos, kaka-wave lang yung bawal sumali ang freshmen sa mga orgs. So, may mid-year application nun yung P for 2021. Mid-year pa lang, di pa first sem. Sumali na ako. So, ang paborito kong kwento ay nauna pa ako mag-DP Blast sa P kaysa makuha Form 5 ko. Pinakauna ko Form 5. So, wala lang. Like, they really are my first family dito sa university. And, I found my lifelong friends there. Tapos, until now, sipin mo, I'm in my senior year. Tapos, we're still tight. We're still, pretty much in awe of each other. Tapos, we keep each other going. Kahit lamog na kami, Diyos ko, 4 na taon na talaga. Pero yun, no, parang beyond the work talaga. Again, maybe it's the friends we made along the way.
Diba? So, wala lang. Feel ko it's the same rin, no, for our orgs, no, kahit basta hindi student institution, parang pretty sure you found your lifelong friends rin sa SOC, as did I. Tapos, wala lang. Fun. Tapos, lagi may SLR yung mga photo journal. Photoshoot lagi. Oh, di ba? DP. Bagong DP. Pa naman. Ayun. So, ito naman, about success ng publication. How do you measure the success ba of a student publication? To that I say, dapat bang minimeasure ang success ng mga student publications? Kasi parang, I think it's a common theme also with yung mga answer ko kanina, no, na instead of quantifying what has already been quantified, we're trying to humanize them. No? We're trying to say the stories, to tell the stories behind those numbers, no, that essentially reduced them. Siguro, very interesting rin yan, no, having been part of the recently concluded Congress, no, kung saan nagkikita-kita lahat ng mga publication. It's really, really interesting kapag naririnig mo yung mga editorial board ng mga publication na, maliit lang po yung pub namin. We're so excited to parang maging katulad ng mga pub nyo. Tas, I'm not saying that this is a valid metric, no? Pero yung common, anong tawag doon? Parang nagiging common default na ay size ng pub. Like, meron tayong iba nga na 20 lang yung staff, meron tayong mga 80, meron tayong pumapala ng mga 100. Tapos lahat naman nakakapag-produce, no? Pero, paano ba? Meron na naman kasing metrics, no? Pero I wouldn't equate it to success. It's more of like, this is how much we're fulfilling our job. Parang we're doing, kasi, I think it's the same rin, no? Bilang naging pub member rin siya ng org namin. Sorry, nang introduce bigla. Diba, tinatrack natin yung reach, yung likes, yung follows, yung shares. So, in hindsight, I think that's the easiest metric na parang, this pub reaches a lot, ganyan. Or this pub has a lot of followers, ganyan. But that's not necessarily, alam mo yun, parang equal na agad sa success. Kasi, again, as we've all known by now, no, a lot really does go into the production of things. So, parang, doon ba sa mga ganong numeric values or yung kung gaano karaming na paproduce ng articles na prints, no, yun lang ba talaga yung batayan ng successful na pub? I personally believe na hindi. Kasi parang andyan din yung development ng staff mo na sure, baka maraming bara lang sa pag-publish ng mga article, but you have some of the smartest writers on campus. That warrants something because you're still, a unit of great people. Pero again, alam mo yun, impressive kasi talaga kapag maraming members, maraming napapublish, maraming napiprint. But that does not go without troubles with bureaucracy, especially na student institutions, yung mga publications. Yung pera ay galing sa mismong accounting office, no? Tapos, mahirap siya i-access, mahirap mag-procure and everything. Ayun. I think a good metric of success lang for pubs, no, is kapag may kailangan gawin, meron kang mapapakilos. Like, that's it. Bare minimum. Pero, yun talaga na yun siya eh. Sometimes, alam mo yun, showing up. That's it. Ayun. Siguro as we approach the end of the podcast, ano yung pwede mo na lang sigurong masabi na ano yung hopes mo for the future of student publication dito sa kahit sa UPLB lang or sa UP in general? Ang hope ko po ay magkaroon na ng SEMPUB. Ayun na. Para, ayun, we've seen it in other campuses that each college really does have their own publications, student publications. Although hindi pa recognized, but they're there. Again, they are present.
Tapos nasimulan na rin natin siya dito sa UPLB. Nagkaroon na yung College of Development Communication na ng sarili nilang dyaryo, ang Tanglaw. Bilang literal na kapitbahay po ng CDC, hindi talaga nalalayo yung kapasidad natin. Actually, nag-start na rin yung sa CAFS, meron silang dyaryo. Tapos ayun, dapat talaga nakasunod na tayo. Kasi, napaka-myopic naman napaka-labnaw naman ng tingin natin sa mga publications, having heard everything na porque walang funding, no, hindi na natin siya ipupush through. I think we've all come to understand, no, na there's a lot more that goes beyond funding. And again, yung karapatan maghayag, no, andyan yan siya. Kasi, looking forward, no, although we really want to maintain the very fearless reporting, no, na ginagawa ngayon sa UPLB, dagdagan pa natin yung mga kayang mag-cover kasi, alam mo yun, we already know how difficult it is pala sometimes not to understand econ or agricultural econ and agribusiness management. And yet we claim na lagi natin ginagawa to para sa communities natin, no, na directly affected or involved with our fields of study. So, I think, dapat lang na magkaroon ng dyaryo, yung kolehiyo natin. Kasi, there's so much to write, no? Especially dun sa realization pa lang ni Melo kanina na parang, shocks, profit slanted nga talaga na yung mga big media corps. Then, it's time to change time to change narratives. Time to write back, guys. Period. Ayan, so, medyo bumagi din yung sagot mo sa pinaka-last question ko, which is, ano yung message mo para sa mga aspiring na student, mga aspiring students na gusto sumali sa mga student publications? Ayun, guys. Look at this. Visual. Gumagawa rin ng visuals. Pero di ba? Grabe yung mga sagot kanina. See this? Yeah. Produkto po ito na. Produkto. UPLB perspective. News. Pero ayun, no, parang, actually yun din, advice ko rin to sa bilang ate. Pero alam mo yun, parang sabi mo hindi ka mahilig magsulat. Pero I think by now you understand na hindi lang naman rin pagsulat yung aspeto ng mga student pubs. So, kahit management lang ng mga tao, which, by the way, we really need. And then, so we really need a lot of people to keep things afloat. So, dahil dyan, parang kung gusto nyo lang lagi ng mga kausap, no, or kabalitaktakan tungkol sa mga bagay na, no, hindi naman siya laging topic for dinner or for lunch. I think, sali lang kayo ng mga dyaryo. Andyan lagi yung mga editors, yung mga kapwa nyo staffer para tulungan kayo. Kasi, again, it's a collective effort. We have to build communities. At saka, ang ganda nun siguro, no, yung magkaroon ng isang buong komunidad na nagkakaunawaan into a certain depth. Hindi pa ako nasa smart shame. Pero, alam mo yun, yung parang, to have conversations like these in a casual setting, what a dream, no? And I feel like, ayun, kung gusto niyo ng ganon, sali lang kayo. Tsaka, hindi naman kayo laging tatakutin. Kasi parang, ito ang misconception na final message ko na rin. You don't have to be already great, no? Or already good to get into a publication. The moment na naging ganyan, yung batayan nila sa pagtanggap ng mga staffer, they're already failing as a pub. Kasi, dapat marunong rin tayo magturo. Dahil, again, we have to teach resistance by any means. And, it's a two-way street, you know? You wanna learn, we can teach. Kayang-kaya yan. Yun lang naman. Sali po kayo. Yay! Ayun na. Ang dami kong natutunan. Ang dami. Actually, sinabi ko rin to sa pilot episode ko na
Kaya ginawa ko yung podcast na to, not only for me to learn, not only for me to share knowledge, but also for me to learn. And grabe, ang dami ko talaga natutunan ngayon. And basta, nakita nyo na yung mukha ko kanina pa na parang, like nawiwindang ako. Ang dami ko natututunan. And feeling ko yung biggest takeaway ko ngayon is yun nga. Never ko in-expect na mako-connect ko yung mga isi-share mo sa production na itong podcast. Kasi oo nga, no, media na rin pala itong ginagawa ko. And eto, I'll try to promise na moving forward, try natin na as much as possible magstay dun sa objective ko na mabigyan ng boses talaga yung mga bagay na hindi talaga masyadong napag-uusapan. And yan nga, hopefully sa future kung like maging successful man ako, hindi ako like mag-lean lang towards profit. And yun nga, kasi ang gusto nating mangyari talaga dito is mabigyan ng linaw yung mga tao na wala talaga sa spotlight. Right. Yun talaga. Tama. And ayun din, medyo naano ako dun sa sinabi niya ni Ate Bea kanina na misconception na wag niyong isipin na kailangan magaling na kayo agad. Kasi itong podcast na to, nakita ni Ate Bea kanina kung gaano ako kahirap kung gaano ako nag-struggle. Ngayon nga lang, nag-stutter ako. Ayun. And, ayun nga, it's, yung pinaka-important part pa rin kasi talaga is yung mag-start ka. Basta nandun yung initiative mo, yung kagustuhan mo na to improve, feeling ko, soon. Kasi hindi naman lahat naman ng mga tao may pinagmula naman talaga. Hindi naman magaling na agad yun. And me, as I continue my podcast, yun lang. Gusto ko lang din mag-improve talaga. To serve better din. Ayun. Si Jesus nga, sa sabsaban nagsimula. Oo nga. Tama ka doon. Tama ka doon. Diba? Si Jesus is the greatest example of humility, diba? Ayun. So, ayun. Thank you very much. Thank you. Grabe, guys. Best guest na talaga. Tama. Nagdala pa ng kape. Oo, guys. H2 coffee. H2 coffee. Baka naman. Please. Baka, sponsor is now. Tuwa ko, Melo. Yan, thank you very much. Thank you very much sa pagpapa-unlock ng aking invitation. And, ayun, baka may mga promotions ka, may gusto kang promote, affiliations, o gano'n. Let me get out my list. Follow me at WTAFBECCA on Twitter and WTFYSA on IG. Maganda lang ako doon, di pa ako matalino. Para tumalino tayong lahat, sana kayo ng UPLB perspective para sa sa narinig nyo ngayon, no, lahat kalakhan ng mga alam ko ay mula sa kanila. Tapos sali rin kayo sa at the UPLB Jocks kung gusto nyong ganda-gandahan lang, host lang dyan, quirky, andyan tayo. Tapos, of course, supportahan rin natin yung mga calls natin ngayon, no? Andyan yung Free Tacloban 5, kung saan ang isa sa mga natitirang political prisoners na naka-detain ngayon ay si Ate Frenchie May Cumpio, isang community journalist. At paabot na ata rin ng 5 taon yung pagkakapiit nila. So, ayan. Dunog tayo, tulong tayo sa hanggat natin makakaya. Ayan. So, ayun. Thank you very much. Thank you po. Ako naman, yun lang. If you like, and marami ka rin natutunan tulad ko, ganyan. Ka rin, don't forget to like and subscribe ko sa YouTube ka nanonood. Follow naman sa Spotify, and my socials are nasa description lang sila lahat. And follow niyo siya. If may mga tanong kayo, may email din ako. It's ask@melopod. And actually, may nagtanong na sa akin first email. So, ayun. Tuwan-tuwa ako kasi may nag-email na sa akin. Ayun, as soon as possible, sasagutin ko rin siya agad. Naghanap lang ako ng guest din na magsasagot. And yun nga, please magtanong kayo para mas marami tayong mapag-usapang very notable dito sa mundong to. Yes! Yun lang. Thank you very much. Thank you very much, Thank guys. you, Pete. Galing mo, Melo. Nice one. Thank you.